Okay, handa na ba mga buhay? Amen. Okay. At ngayon, dahil handa na tayo makikinig ng salita ng Diyos sapagkat ang pinakamahalaga sa lahat sa ating pagsamba ay ang maintindihan po natin yung salita ng Diyos na kung saan ito yung ating pag-aaralan. At ngayon po, na araw na ito, ngayong umagang ito, mahaba-haba po yung ating topic ngayon. Mahaba-haba yung text, ibig kong sabihin, chapter 14 ng Exodus. Ang ating topic ngayon. Buo. Chapter 14 ng Exodus, sa topic natin ngayon. Para po, maunawaan po natin yung ating pag-i-Exodus papunta doon sa ating pupuntahan na kaligtasan. Amen? At tayo po ay manalangin saglit. Panginoon, salamat po sa aking mga kapatid na narito ngayon. At lubing munawa na ikaw po ang Diyos na aming parangalan. Ikaw po ang Diyos na nagtakda ng araw na ito upang kami, Panginoon, makarinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin sapagkat tunay nga, O Diyos, na ikaw lamang ang Diyos na tumawag po sa amin upang makinig ng iyong salita. At lubing munawa na ngayong araw na ito, ang lahat na narito ngayon at mga magikinig at magba-watch ng video ito hanggat matapos, Panginoon, ang pagpapala ay sumasa kanila lahat. At meron silang tataglayin na kapangyarihan na galing sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at ako'y naniniwala na kung meron man ditong makikinig na mayroong karamdaman o meron man na napakabigat na problema, Panginoon, itinataas ko sila sa iyo, Panginoon. Lubing munawa na pagalingin mo po sila at bigyan ng solusyon ang kanilang suliranin. Maraming salamat, Panginoon. Inaantin na po namin ang tagumpay ng aming pagkikinig ngayon ng iyong salita. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Pangagat po ng aking topic ngayon ay Through the Red Sea. Through the Red Sea. Yan. Sino po nakakaalam ng topic na ito? Sino po nakakaintindi yung mga diyan sa mga nanonood pala? Alam ko na familiar ito sa yung topic na ito. Ito po ay napapanood natin sa pelikula, sa sine, kung paano inihipan yung dagat. Yan. Inihipan lang, bumuka na. Tuwang-tuwa ko noon, ako nanonood sa pelikula sa sine. Sabi ko sa nanay ko, wow, grabe talaga ang Panginoon. Pero inihipan lang, bumukas na. Ay biglang bumuka, nahati yung dagat, inihipan lang. Yung pala, nung nagsaliksik ako ng salita ng Diyos, at nakilala ko ang Panginoon, yun pala ay magdamag na inihipan. Yan dapat ang alamin natin mga kapatid, na maintindihan po natin yung salita ng Diyos dahil maraming katulad niya na isinapelikula ito, at ang pagkakalam ng mga tao, talagang inihipan lang ng isang hihip, tapos bumukas ng yung dagat. So, ganun din yung sa mga Kristiyano mga kapatid. Dapat maintindihan po natin, masaliksik natin, mabulay-bulay natin, at mabidetect natin ang gusto ng salita ng Diyos para maintindihan natin ang maayos. Amen? Amen. Meron ba tao dito kasama ko? Amen. Yung salamat, merong 5. O yan, mamaya 10 na yan, mamaya dagdag na yan. Yan, kayong mga nandiyan sa nanonood, huwag bitawan niyo muna yung inyong, huwag niyo bitawan yung kape niyo. Sige lang, kasi baka mamaya wala kayong gana pag hindi na kayo kape. Okay. Sa lahat na nanonood, magandang umaga sa inyo lahat dyan sa Saudi Arabia o sa Red Sea. O nga, sa Red Sea nga pala. Sa patasol daigdig na ito, yung mga dinaabot ng salita ng Diyos, dyan sa mga kaibigan ko dyan sa ibang mga Muslim country. Pagkakataon na ito mga kapatid, napakinggan nyo. Huwag nyo lang ilalagay sa TV malaki, baka makahuli kayo ng mga nanguhuli. Okay? So, umpisa pa natin yung Exodus chapter 14. Babasahin pa natin ito, medyo mahaba-haba ito, pero maganda ito mga kapatid kapag naunawaan natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pabalikin mo ang mga Israelita at doon pagkampuhin sa dagat at sa tapat ng Pihahirot at Baal-Sipon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Akalain ng panahon na kayo'y nagkaligaw-ligaw sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Yan. Pagmamatikasin ko ang paraon at tutugisin niya kayo. Ngunit ipakikita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Unawain natin mabuti na. Pagmamatikasin daw niya. Sa gayoy, malalaman ng mga Egyptyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila.
nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip. Pati ang kanyang mga tauhan, sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala nila ay 600 piling karwahing pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ni Yahweh at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Egyptyo ng makawal ng Paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Payharot, sa tapat ng Baal-Sipon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumating ang Paraon at ang mga Egyptyo. Kaya dumaing, pakinggan niyo mabuti, kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, ay sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman. Lumaban na sila sa pastor. Nato ni Moses. At pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Egyptyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Ayaw nila mamatay. Sumagot si Moses, lakasan niyan yung loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo iniligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Egyptian niyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Wala kayong gagawing anuman. Narinig nyo? Wala kayong gagawing anuman. Sarap talaga na mga kapatid. Okay, verse 15. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatikasin ang mga Egyptyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Egyptyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Egyptian yan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo. At lumatag ang kaniliman. Dumating ang gabi at ang Egyptyo ay di makalapit sa mga Israelita. Wow! Sarap mga kapatid. Diba? Yung haligi mo dyan, katabi mo lang yan. The verse 21, itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang dagat, ang tubig. Na, ano daw? Magdamag. Diba magdamag? Magdamag na pinaihip. Daming hangin. Ang Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa. Sa pagitan ng animoy pader na tubig, hinabol sila ng mga Egyptyo ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Paraon nang magbubukang liwayway na madaling araw na. Ang mga Egyptyo ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh
na ang kalaban natin. Kita mo? Take note. Naniniwala ang Egyptyo na may Diyos. Natakot na sila. Verse 26, sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at para the instruction. Tabunan. Di ba itinapat na kanina? Ngayon, itapat na daw ulit. Para tabunan. Bakit itatapat ulit? Ito. Aksaya ulit natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egyptyo, pati ng kanilang karwahe. Asan mga tungkod nyo? Ako meron tungkod. Yan. Yan, tungkod. O, di ba? Ano sabi? Itapat. Itapat dagat. Yan, ginanyan niya lang yan eh. Yan. Tapos, sabi dito, yung tungkod ko na yun, sa akin yan dahil na-injury yung aking tuhod. Kaya, ginagamit yan para malakas ako. So, sana ba tayo? Verse 28. Ano? 27. Ganon nga ang ginawa ni Moses. At pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Egyptyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang dating ng tubig. Kaya sila'y nalunod sa dagat. Ay, nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe, kabayo ng paraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Egyptyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Egyptyo nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Egyptyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moises. Kita mo, pati si Moses sinampalatayan nila eh. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang pakabasang sa tanong Diyos, mga kapatid. Makinig kayo mabuti dahil dito natin ito. Kumbaga sa mga vlogger, i-analyze. Yan. Analyze sa vlogger. Pero hindi, sa atin naman, hindi. Hindi. Bibigay ni Lord yung revelation sa atin para unawain natin ang mabuti. Kung paano nga ba ginawa ito ni Yahweh na nangyaring ito, na kung titingnan mo ito mga kapatid, kung babalikan mo, parang napaka-komplika, no? Bakit kaya ginawa ng Diyos ito? Sabi niya, maghimala si Moses. Pagkatapos ngayon, patitigasin niya ang ulo ng paraon, ng hari. Pagmamatigasin niya. So, naniniwala ba kayo na si Lord di na nagmapatigas sa ulo ng tao? Ay, wala sumagot. Okay, so, ang lahat ng bagay ay ang Diyos ang gumagawa. Ibig sabihin, kung ikaw ay patigasin ang ulo ng Panginoon, titigas na ang ulo mo. Kahit sabihin ko pa, Ses, ito ka sa gawain. Alam mo, mayroong ando, ginatang alimango. Ayaw ng Panginoon, patitigasin ka nga eh. Patitigasin ka eh. Hindi ka pupunta talaga dahil pinapatigas ka nga eh. Kaya ang lahat ng bagay, ang Lord ang nagbibigay ng pagnanasa sa atin. Tulad ng mga nandito kayo. Nagnasa kayo, binigyan kayo ng pagnanasa ng Panginoon para kayo'y pumunta sa gawain na ito, sa life mismo. Diba? 9:18 ng Romans. O, para, tignan pa natin yung Romans muna, bago tayo mag-start. 9:18. Para may dagdag na hindi pa rin tayo nakakabili ng ng magic para mabilis. Okay. 9:18. Para sa mga mayayaman eh. Kasi sa halip na dapat hindi na microphone ang hawak ko. Nakasabit na lang dito yun. Nagsalita ko yun. Mga mayayaman na pastor. Yan. Tulad ng mga pastor na talagang, alam mo na yun. Ito, hindi mo lang hawak. Ito, ang habang ito. Diba, ang bilis magbasa. Pero nandito pa rin tayo sa lumang style. Pero itong gusto ng Diyos, yung luma, yung matyaga. Pero kung pupunta tayo sa high-tech, baka lagi tayo matik-tik, high-tech, di ba? Okay, so hindi natin kaya si Lord ang magpapala sa atin. Darating araw, dadaan tayo dyan. Okay, 9:18 mga kapatid. Sabi dito, kaya, kinahabangan nga ng Diyos, kinahabangan nga ng
kinahabagan ng Diyos ang sino mang ibig niyang kahabagan. At pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. O, kita mo? Bakit di ka na dumadalo sa gawain ng Panginoon? Di ka ba nag-iisip na pinatitigas ng ulo mo ng Diyos at malapit ka nang mamatay? Spiritual. Ganun yun. Eh ikaw na nanonood ngayon na ang local church mo malapit lang naman sa iyo at ayaw mo pumunta, ay baka pinatitigas ka rin ng Diyos. Kaya pinaririnig sa itong salitang ito na please, pumunta ka sa local church mo pag ikapitong araw. Pag-araw ng pagsamba. Hindi dito sa akin dahil malayo ito, hindi mo ito maaabot. Pumunta ka sa local church mo, kinuutusan kita. Dahil doon ka ititrain, doon ka pagpapalain, doon ka rin bubugbugin ka. Hindi, yuk lang. Parang kasama yan. Yung bugbog. Narinig na ha? Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng pagnanasa. At ang Diyos mismo ang nagbibigay ng lahat ng bagay kung ikaw nga ikahabagan o ikaw nga ay pagmamatikasin. Dahil sinabi mismo sa Romans yun eh. At hindi lang yun. Dito sa Exodus chapter 14, mismong ito na si Paraon ay talagang pinagmatigas ng Diyos. Bakit pinagmatigas si Paraon? Alam mo bakit? Kaya gusto ng Diyos ipakita na siya makapangyarihan. Pagmamatigasin ko niya, papatayin ko siya sa sobrang katigasan niya. Nakatakot ano? Biro mo, siya na nagpamatigas sa ulo ni Paraon. Siya pa rin ang pumatay. Sabihin ka, tayong mga kapatid na nandito ngayon, ay mga nanonood, mapapalad kayo. Mapapalad kayo mga kapatid. Alam bakit? Kasi pinapanood nyo ito eh. Samantalang dati mong pinapanood, reels lang. 1 minute. Pero ngayon, 1 oras, mahigit, pinapanood mo. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pagnanasa na panoorin ito at meron sa iyong sasabihin ng Panginoon para sa iyong magandang kinabukasan at sa iyong kaligtasan at sa iyong pagpapala para kayo magkaroon lagi ng kapayapaan sa iyong pamumuhay araw-araw. Walang tao yata. Amen ba dyan? Hallelujah. Okay, tumpisa na po natin mga kapatid. So, Exodus, the going out of the children of Israel. Yan. Sa mga hindi marunong mag-Tagalog dyan, may halong English ito ha. At least makakapanood kayo. Okay. So, sabi sa verse 13, sabi sa chapter 13, verse 14, delivered by the hand of God. Yung chapter 13 daw, verse 14, may sinabi doon ng Panginoon. Sabi doon sa verse 14, basahin natin ang kapatid. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Kung magkagayon, sasabihin ninyong kayo iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Maraming mga alipin ngayon. Itong mga Israelitang ito, kaya sila inalis ng Panginoon, nag-Exodus sila galing sa Ehipto, dahil alipin sila. Inaalipin sila ng mga Israel, ng mga Ehipto at pinagtatrabaho na kung saan parang dito sa ating kalagayan ngayon. Dito. Di ba maraming inaalipin dito? Yung iba hindi pinakakain. Yung iba kumakain ng tira-tira lang. O, di ba? Meron mga ganun eh. Pero ihalin tulad natin dito sa ating topic ngayon na talagang ayaw ng Diyos na ikaw inaalipin. Saan yun? Inaalipin sa kasalanan. Di ba? Alipin ka ng kasalanan, ang gusto ng Diyos, alisin ka doon at dalhin ka doon sa lupang pangako para hindi ka na doon magkakasala. At yung lupang pangako na yun ay yung masagana. Masagana ang pagkain doon. Hindi yun wilderness. Inaalis ka ng Diyos sa wilderness. Kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, baka hanggang ngayon, ikaw ay hindi pa nakakalaya. At baka hanggang ngayon, alipin ka pa rin ng alak. Alipin ka pa rin ng sigarilyo. Alipin ka pa rin ng panglalalaki. Ay, panglalalaki. Pangbababae. O, pareho. O, alipin ka pa rin na gusto mo lalaki rin dahil lalaki ka. O, alipin ka pa rin ang gusto mo babae dahil babae ka. Ang nilikha ng Diyos, isa lang. Dalawa lang pala. Isa lang. Lalaki at babae. So, ngayon, kung ikaw ay nagipagrelasyon sa kapareho mong
kapareho mo lalaki, o kapareho mo babae, kapatid, ito warning sa iyo ng Panginoon. Kahit magalit ka sa akin, pinasasabi ng Panginoon na umalis ka na dyan. Iwanan mo na yan. Katulad nito, na binasa natin sa verse 14. O, di ba? Napakasarap itong pagnilay-nilaya na ito, na verse 14 na ito, na binasa natin. O, darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Kung magkagayon, sasabihin ninyong kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sino? Anong ginamit ni Yahweh para maligtas? Kapangyarihan. Kapangyarihan. Iba ka, wala kang power. Diba? Iba yung power na sinasabi ko, ha? Hindi yung power na iniingatan mo. Yung power ng Panginoon. Kapangyarihan. Hallelujah. So, pictures our salvation. Rescue from the bondage of sin. Nire-rescue tayo ng Panginoon doon sa bondage of sin. Nirescue tayo. Ayaw na ng Panginoon na yung mga anak niya ay naalipin. Kaya galit na galit ang Diyos doong si Paraon. Dahil sinabihan na kung pwede, nakiusap na si Moses. Sige na, kausapin mo na umalis na kayo. Wala, nagbagong isip ni Paraon. Bakit? Because God's will pa rin. Nilog pa rin ng Diyos na si Paraon pagmatikasin. Kung tutusin, pumayag na si Paraon na sige na, umalis na kayo. Kaso lang, ang gusto ng Panginoon, ipakita sa maraming tao ang kapangyarihan niya. Kaya, inexampulan niya si Paraon na exampulan ko ito, papagmatikasin ko ito at papatayin ko. Parang si Judas, di ba? Si Judas, inexampulan din ng Panginoon. Di ba? 30 pilak lang ang bininta kay Jesus. Bininta niya si Jesus. Parang ituro niya, nandun si Jesus sa lapusan. Sumakay ka ng T65, pagbakong sensuay, except B. Nandun si Jesus sa lapusan. Puntang na yun si Judas. Kiss pa siya. Jesus. Yung kasama na yung sundalo, huli na si Jesus. Niloob ng Diyos din yun. Na nangyari na yun. Si Judas. Ginamit si Judas. Kaya lang si Paraon, hindi ko lang alam. Si Judas, sabi ng mga commentator, malamang maligtas si Judas. Pero si Paraon, hindi ko alam kung maliligtas yun. Kaya pinatay pati mga kabayan niya, kasayang. Hallelujah. Grabe. God's guides, a pillar of a cloud by day. Oh, ano nag-guide? Yung ilaw, ang pillar. Yung haliging apoy. A pillar of fire by night. O, yung sa night pala yung apoy. Sa cloud naman yung araw. Ganito, di mo ha? Di ba dapat init dito? May cloud tayo. Oh, ganito nangyari mga kapatid habang naglalakbay yung mga Israelita. May cloud. Sabi dito, they were traveling in the will of God. Pagka nagtatravel ka na kalooban ng Diyos, hindi ka makakaroon ng problema. Malaya ka, may kapayapaan ka, at masaya ka. Kaya kung nagtatravel ka na hindi kalooban ng Diyos, may ginagawa ka na hindi kalooban ng Diyos, ayon ay maguguluhan ka. At baka manatili ang problema sa iyo. Kasi napakasarap ang kapatid kung ang kalooban ng Diyos sundin natin. Pag hindi mo nasunod ang kalooban ng Diyos, yung kalooban ni Satanas, ang nasusunod mo. Amen. Dalawa lang naman ang kalooban na sundin natin saan napunta yung sarili? Yung kalooban ng sarili, saan? Diba? Doon yun, sa kabila, sa world. Dalawa lang, kalooban ng Diyos at kalooban natin. Amen. Pag kalooban natin, sul-sul ni Satan yun. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, ang kalooban niya. Amen. Diba? Will ng Diyos ang gusto niya. So, ang kalooban ng Diyos, nagbibigay ng kapayapaan. Diba? At ang kalooban ng Diyos, nagbibigay ng proteksyon. Ang kalooban ni Satanas, in John 10:10, na paritong magnanakaw, pagpumatay at pagwasak, iyon ang kalooban ni Satanas. John 10:10. Sabi, ngunit naparito ako upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung buhay na ganap at kasiyasiya, ang ibinibigay ng Diyos sa atin. John 10:10b.
Sa A, magnanakaw si Satanas. O, ngayon, bakit nananakawan ka pa? Minsan, marami kang pera na nawawala o na-scam. Bakit? Kasi hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos. Na ang kalooban ng Diyos ay talagang abundant sa English, abundant blessing. Ano ang kalooban ng Diyos? Hebrew 13:5, di ba? Sabi doon, huwag ka magmukhang salapi. Masiyahan ka na sa iyong sinasahod. Di ba? Masiyahan ka na sa laman ng bulsa mo. Sapagkat hindi kita iiwan ni pabayaan man. Iyon ang kalooban ng Diyos. Pansinin niyo yung mga nagpa-part-time, di ba? Napapansin niyo nung mga nagpa-part-time, hindi nagsisimba sa Diyos, di pupunta sa gawain ng Diyos. Di ba ganun pa rin yung mga nagsisimba na hindi nagpa-part-time? Ganun pa rin ang kanilang mga pantay-pantay. Mayaman, mahirap, pantay-pantay. O yung mga mayaman, nakakita naman kami mayaman na hindi nagsisimba sa Diyos na masaya. Hindi masaya yun. Yung dating boss ko talaga, pag naglalakad yun, nagkaganon binubunot yung buhok niya, tapos salita ng salita yun. Kaya patuloy ko pinagpipre siya. Wala eh. Doon na siya namulat sa Diyos-Diyosan. So, tayo mga kapatid, nandito ngayon para alamin natin to. So, trouble came. Dumating ang trouble. Chapter 14, verse 5 to 9. Basahin natin. Chapter 14, verse 5 to 9. Nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip. Pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karwahing pandigma. Kasama rin ang lahat ng mga karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Alam niyo punong kawal? Sundalo. Ang Paraon ay pinagmatigas ni Yahweh at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na pinapatnubayan ng Panginoon. Hinabol nga sila ng mga Ehipto ng mga kawal ng Paraon sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pihahirot, tapat ng Baal Simon. Alam mga kapatid, pag inahabol ka ng problema, pag sa Panginoon ka, meron agad yun na mga anghel na ano sa'yo, haharang, para di makalapit yung kaaway. Hindi makalapit, halimbawa, sisiraan ka ngayon. Amen. Sisiraan ko si Sister Nel. Kaso lang si Sister Nel, pus-pus ng salita ng Diyos, lagi nagsisimba, lagi nag-worship, magandang kanyang puso sa Panginoon. Ngayon, yung anghel hindi aalis sa kanya. Pag oras na siniraan siya ni Sister Marie, limbawa dito sa Marie, ha? Siniraan siya ni Sister Marie, nagsumbong Sister Marie sa akin, alam mo, Pastor Sister Nel, hindi tumatangkad. Aharangin na yun na ano, aharangin yun ng anghel. Aharangin ng anghel yun. Hindi makakarating kay Sister Nel yung salitang, hindi ito tatangkad. Kasi masasaktan siya eh. Magagalit siya. Bihira. Bakit siya hindi nakarating? Kasi kung makarating man yun, hindi rin siya magagalit. Bakit? Kasi protektado siya ng Diyos. Amen. Ganun yung mga kapatid. Tayong mga naglilingkod sa Panginoon, kapag maganda ang puso mo sa Panginoon, diretso ka sa Panginoon, tumutupad ka sa kalooban ng Panginoon, maniwala ka sa akin, kahit pabagyo, sa bagyo at problema. Nakalimutan ko na yung tuno niyan. Hindi mo na kasi kinakanta yun eh. Sa bagyo at problema eh. Hindi kalimutan ko na yung tuno tuloy eh. Paborito ko yun eh. Kahit man dumating yung bagyo sa'yo, lindol o ano mga pananakot, o financial problem, maniwala ka, hindi ka maapektuhan. Hindi ka maapektuhan. Bakit ka maapektuhan eh? Meron kang anghel tulad nito. Di ba humabol na ngayon mga Israelita? Hinabol na sila. Anong ginawa ng Panginoon? Di ba? Gumawa siya ng harang, yung mahaliging apoy, mga anghel, daming harang. So hindi makalapit yung mga Israelita, yung mga Ehipto. Hindi makalapit. Tuloy natin ha? Okay. Teka muna.
Anong number na ba tayo? Ay, trouble pa lang pala, trouble pa lang. Pero, decided he should not have let them go. The Egyptians pursue them with 600 chariots. Maraming mga, talaga naman itong mga nag-ganito. Parang mga singkit. Ang daming mga sa natin sa WPS. Ang daming mga paparako na ngayon. Yan, ang dami na lang dala doon. Hindi nila alam, yung Pilipinas, David yun sila Goliath. So, tingnan natin mga kapatid yung number 1. Number 1 pa lang. Makapit tayo ng anong oras kaya? Depression. Depression. Number 1. 10 to 12. Tingnan natin yung 10 to 12. From 10 to 12. Depression. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Egyptyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Ano mga kapatid? Kapag dumating sa iyo ang problema, may nagtik sa iyo, yung asawa mo, mayroong ka-holding hands na mamasyal sa Cubao. Samantalang sarap-sarap ng yung pagmamahalan. Nagpangako ang kayong dalawa na pupunta ko sa Hong Kong, pupunta ko sa London, pupunta ko sa abroad. Sweetheart, manatili kang single. Sabi sa Bisaya, single pala. Ngayon, wala ka pang isang buwan dito. 5 buwan. 5 buwan na nga. May narinig kang chismis. Matinding chismis ay narinig mo. Sabi dito, pinagharian na matinding takot. Bakit pinagharian na matinding takot? Bakit? Kasi, nung panahon kasi, itong mga Israelita, doon lang umaasa kay Moses. Yung salita lang ni Moses, ang inaasahan nilang turo. Pero ngayon, di ba na tayo ngayon? Pag nagbasa tayo ng Biblia, hindi lang yung preaching ang pinapakinggan mo, ikaw ay hindi ka napagharian ng takot. Bakit? Kasi nagbabasa ka ng Biblia, yung salita ng Diyos ay nasa puso mo na. Nilagay mo na sa puso mo. Pero kung umaasa ka lagi sa akin, ikaw nanonood ngayon. Lagi ka nanonood ng live stream ko. Umaasa ka ngayon, o live stream ng mga sa YouTube. Tapos hindi ka man nagbabasa ng Biblia, pag dumating yung problema, pagharian ka ng takot. Bakit? Kasi nakakalimutan mo yun, yung naririnig mo. Iba talaga yung hawakan mo ang Biblia mo, tapos magbasa ka. Joshua 1:8, meditate day and night the word of God. Pag nilayan mo, dilidiliin mo yung araw at gabi, upang ang lahat ng mga dumarating sa iyong problema ay mapagtagumpayan mo. Iyon ang ibig sabihin ng Joshua 1:8. Joshua 1:8, verse 9, ano sabi sa verse 9? Magpakatatag ka, huwag ka matakot, dahil hindi kita pabayaan. Di ba? Ayan kapatid. Bakit tayo natatakot? Bakit? Kasi, because our lack of knowledge. Siya 4:6, because our lack of knowledge. Umaasa lang tayo sa pastor. Umaasa lang tayo sa leader natin. Makikinig ako mamayang gabi. May live naman si pastor, Merkules. Lalakas naman ako. Kinabukasan ng Webes, tinanong ko, ano pamagat ng topic natin kagabi? Pastor, pakiulit mo nga, hindi ko nang tandaan. Kasi, nanood ako, nag-ano ka na, nag-umpisa ka na, nabasa mo na yung text. Ano yung text na binasa ko? Hindi ko nga natandaan. Kaya lang pinakinggan ko talaga yung salita mo. Wala na. Tapos na. Wala na. Iba talaga yung mayroong sariling, sabi nga magkaiba daw yung mabait kay may sariling bait. Naniwala kayo doon? Yung mabait at may sariling bait, magkaiba. Ibig sabihin, iba yung nakikinig at nagsasaliksik ng sarili para hindi ka ma-depress. Depression. The children of Israel were afraid. Natakot yung mga anak ni Israel. They were in the habit of fearing Pharaoh. Yung kanilang nasa isip, si Paraon lagi. Sa halip na manalangin o tumutok sa Panginoon, first they pray, then they pouted. Bakit? Ano yan? Bakit ganun mga kapatid? The people complained to Moses. Why have you done this? Timo, ano sabi sa verse 11 mga kapatid? Sabi sa verse 11, sinabi nila kay Moses, wala bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay.
inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo, anong nangyari? Pinagalitan tuloy si Moses. Ganon yung mga member, mga kapatid, na mga galit sa pastor, galit sa leader. Susumbatan niya yan pag nasaktan siya. Bakit? Ang layo-layo, ang layo-layo, walang pagkain. Oh, parang ganun. Hindi mo naman banggitin yun, pero nasa isip ko na yun eh. Pero alam ng Diyos yun. Dahil lahat na iniisip natin, alam ng Diyos yun. Layo-layo naman ang church na yan eh. Bakit? Di ba pwede tayo mag-church dito sa malapit? Kung kalooban ng Diyos, pwede yun. Pero kung ang kalooban ng Diyos, ang church mo ay doon sa Chaiwan at ikaw nakatira sa Yunlong, wala ka magagawa. Sa Chaiwan ka pa rin magsisimba. At kung kalooban ng Diyos, ang church mo sa Wanchay, at baliktarin mo na ngayon, Chaiwan, Wanchay, wala ka na doon. Diyan ka magsisimba. Di ba? Kaya nga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa sunod. Kahit ilagay ka dyan sa kapitbahay mong church, kung hindi naman talaga ikaw, ayaw naman talaga ng Diyos dyan ka ilagay, mawawala ka, wala kang gana, wala ka rin mapapala. Kaya kailangan, kalooban mo ng Diyos. Lord, kalooban mo ba talaga, Lord, ito na nangyayari sa akin? Kalooban mo ba talaga, Lord, na dito ako sa church na ito na kung saan ang bubong nila pag ito'y hinampas ng signal number 3, sigurado, magkakatakbuhan itong mga ito. Kalooban mo talaga ito, Panginoon? O baka naman mayroong mga magandang church diyan sa mga social, yun ako. Ano ba Lord ang kalooban mo talaga? Sabi ng Panginoon sa'yo. Makinig ka sa akin. Ngayon, ibibig-reveal sa'yo ng Panginoon. Hallelujah. Ay siya ma-depress ka. Verse 12, bitter slaves than graves. O, di ba? Sabi dito sa verse 12, anong sabi niya dito? Hindi ba't bago tayo umalis, ay sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman. Sinasabon niya siya. Parang ako rin, naranasan ko yun eh. Ano, pastor? Tulog ka pa rin? Oh. Di ba? Darating na kami dyan. Baka tulog ka pa rin. Parang ganun. Example lang na. At pababayaan na kaming manatiling alipin ng mga Egyptyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Ang gusto ng mga Israelita, manatili na raw silang makasalanan o alipin. Maraming Kristiyano ganito manatili na ako dito sa sabong. Dito lang ako. Manatili ako dito sa sugal. Manatili na lang ako. Kaya maraming mga tao nagpapalit yung asawa. Kasi nanatili sila doon sa number 2. Kasi yung number 2 nga naman, siyempre, medyo malambing siguro yung number 2, kaya nanatili siya doon. Alipin siya ng kasalanan, mga kapatid. Alipin. Kaya pag tayo nasa Panginoon, kailangan gawin natin yung nakasulat sa Biblia. Hallelujah. So sinabon, mga kapatid, sinabon nila si Moses. Pinagsalitaan nila itong mga taong ito, ng mga Israelita. Why they bitter? Why they turn bitter? Why? Bakit sila ay nagkaroon ng mapait na karanasan? They focus on their problems. Nakapokus sila sa problema. Kaya kung may problema ka, dapat di ka nakapokus doon. Ang gawin mo, lumuhod ka at manatili ka makipag-usap sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon hanggat di siya sumasagot. Huwag niyong iwanan ng Panginoon. Focus on their problems. They forgot God's promises. Nakalimutan nila yung promise ng Panginoon. Nadadalhin sila doon sa masaganang lupain. Di ba pag dumating ang problema sa atin, nakakalimutan natin yung anong Panginoon, yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. Ba? Noong araw, ginamit na tayo ng Panginoon. Pumilit na sa paglingkod sa Panginoon. Dumating ang problema ngayon. Di ba? Umayaw ka na ngayon. Ayaw ka na maglingkod sa Panginoon. Ang hirap pala. Noong araw, ganito ako. Ngayon, bakit ganito na ako? O, di ba?
Hindi mawawala yung pagsubok sa atin, pero napakasarap mga kapatid, dahil mabilis pagtagumpayan yung pagsubok sa Panginoon. Mabilis na papagtagumpayan. Hallelujah. So, nakalimutan nila ang promise ng Panginoon dahil nag-focus sila sa problema. Hindi ganun mga kapatid. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, dapat nag-focus tayo sa Panginoon para yung problema hindi makalapit sa atin. Hallelujah. Number 2, direction. Direction. 13 to 14 ng chapter 14. 13 to 14. Yung direction na. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Egyptian yun. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Wala kayong gagawing anuman. Ang binabanggit itong anuman, yung lalaban, suntukan, o kung anuman. Yun ang gagawin niya. Dito ang sinasabi dito. Di ba? Ano sabi naman ng Panginoon? Moses had a 3-point message from God for them. Fear not. Fear not. What a good words. God uses them open. Genesis 51 verse 1. Basa natin. Genesis 51. 51 verse 1. Mali pala, mali. Isaiah 41 verse 10 pala. Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Basahin natin mga kapatid. Sabi dito, verse 10 ng Isaiah 41, ako'y isa sa inyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, ingatan at ililigtas. O, di ba? Si Yahweh nagsabi niya mga kapatid. O, yun yung direction mga kapatid. Palalakasin kita. Ako isa sa inyo. Yun ang pinakamasarap mga kapatid sa Panginoon kayo. Dahil talagang hindi ka pabayaan ng Panginoon. Bino mo yun, no? Ang Diyos sa mismo sabi dito, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Amen. Huwag kang matakot. Wala ka ng visa. Malapit ka na matapos sa kontrata mo. Huwag kang matakot. Dahil kapag nawalan takot mo, mismo, ang trabaho ang lalapit sa iyo. Magugulat ka na lang. Alala nyo, nagpurgod na ako. Nagulat na lang ako. Dahil pinabalik na ako ng bus. Sabi ko sa bus ko, Sir, kumusta kayo dyan? O ano, ang ginagawa mo dyan? Ito, walking. Oh. Gusto bumalik dito. Di ba? Pinabalik agad ako ng anak. Pinabalik na agad ako eh. Bakit? Kasi nga, nanatili ako sa Panginoon kahit wala akong trabaho. Yung iba pag walang trabaho eh, pambira, bakit ako magsisimba pa? Eh, naghanap ako ng trabaho eh. Unahin ko pa ba yan? Magsimba? Kaysa naman eh, masira itong ano ko, yung lakad ko. Paano na lang yung binimit ko? Magagalit sa atin yun. Hindi niya lang alam ang sekreto. Kapag inuna mo si Lord ang bahala sa lahat ng lakad mo. Amen. Diba? Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo si Lord. Pero pag inuna mo talaga, pag hindi mo inuna si Lord, maguguluhan ka. Kaya nakauwi ka na sa bahay, nagkakalantingan yung mga ugasan mo, mga tindero, kutsara, nagkawasak-wasak na. Sisihin mo pa yung amo mo, pati alaga mo, galit ka. Pag alis ng amo, piningot mo yung tainga. Hallelujah. Yung mga kapatid yung wala sa Panginoon. Nakakatakot mga kapatid kapag wala ka sa Panginoon. Alam bakit? Depression. Ngayon, binibigyan tayo ng direksyon. Yeah? Yung napakamatay, di ba? Dating Kristiyano rin yun. Yung napakamatay ng bigti. Dating Kristiyano rin yun. Ano nangyari? Nalinlang sa pira.
nagkaroon ng negosyo. Ngayon, ano nangyari mga kapatid? Dahil sa sobrang ng pira niya, hindi niya alam kung paano gagawin niya, wala nang Panginoon sa kanya eh. Wala na siyang direksyon. So anong ginawa niya? Kumuha ng nylon at nagbigti. Oh, bakit? Wala nang direksyon. Samantalang, kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, meron kang direksyon. Ang hirap kakatakot yun backslide. Lalo ikaw, nakapanood ka na ng salita ng Diyos, nakikinig ka na lagi ng live stream dito, pagkatapos ngayon bigla kang tatalikod, nakakatakot yun. Tanda natin, si Satanas, naparito magnanakaw, magwasak, at pumatay. Di ba? Pati pamilya mo, unay niya, nanakawin niya pamilya mo. Anong gagawin sa pamilya mo? Wawasakin niya yan. Yung anak mo, drug addict. Yung asawa mo, hindi mo alam kung anong ginagawa. So, pera mong pera, sinusugal. Bakit? Kasi wala ka ng direksyon. Ngayon, kung naglilingkod ka sa Panginoon, huwag kang matakot sa Kanya. Hallelujah. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Stand still. Stand still. The opposite of what they wanted to do. A call from fear to faith. Psalm 46 verse 10. Oh, tingnan natin sa awit 46 verse 10. Ang sabi po dito, sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang inyong Diyos, dapat na malaman. Dito sa daigdig, sa alinmang bansa, ako ang tanging makapangyarihan. O, iba? Si Lord nagsabi, ihinto ang labanan. Ako ang inyong Diyos, dapat na malaman. Dito sa daigdig, sa alinmang bansa, ako ang tanging makapangyarihan. O, ano natatakot? Ba't ka natatakot dito sa ano? Sa mga darating na gyera. Ba? Si Lord ang may control niyan. Yan sinasabi niya, one world government. Daming natatakot ngayon. Pastor, totoo bang magkakaroon ng one world government? Eh doon pa sana, nagkaroon akong meron. Di ba? Panatakot lang yun eh. Paano magkakaroon ng one world government? Eh, ang Diyos nga na mamahala. Hanggat si Jesus ay nasa puso mo, hindi mangyayari ang one world government na yan. Hanggang salita lang yan. Isa lang daw pera. Hindi. Mangyayari yun. Yung one world government na yon, pero wala ka na dito. Nandoon ka na, dala ka na ng Panginoon. Tapos na tayo, kinuha na tayo ng Panginoon. I-rescue tayo ng Panginoon. Tatanggalin tayo sa pinakamahirap na ayaw ng Panginoon talaga mahirapan ng kanyang mga anak. Kaya nga inaalis tayo sa alipin eh. Ngayon, magkakaroon ng one world government. So hindi ka makakapasok ngayon sa park and shop, hindi ka makapasok ngayon sa Showmart kung wala kang tatak. Wala kang tatak eh. Hindi makakapasok, hindi ka makakabili ng tinapay. Hindi ka makakabili. So ang gagawin ng Panginoon, kukunin ka ng Panginoon, isasama ka na doon sa rapture. Eh ngayon, kung hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, masasama ka ba sa rapture? May iwan ka. Pero maliligtas ka rin kung hindi ka magpapapugot ng ulo. Oh, yun. Yan, kung gusto mong matanong ako, mag-comment ka sa akin o i-messenger mo ako. Papaliwanag ko sa iyo mga kapatid. Totoo ang sinasabi ko na talagang mangyayari ito mga kapatid. Ito mangyayari ito. Bakit? Kasi doon sa mga nangangaral kasi, nire-reveal ng Holy Spirit doon ang mangyayari sa mundo. Mangyayari talaga mga kapatid. Kaya sabi dito mga kapatid, sa ating pag-aaral, huwag kang matakot. Ha? See the salvation of the Lord. Salvation of the Lord. See it now with the eye of faith. Faith sees the unseen. 2 Corinthians 4:18. Tayo natin, 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Faith, mga kapatid. Sabi ni Paul, mga kapatid, kung nabubuhay ka sa pananampalataya, ang sabi dito, sa verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatian dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa nakikita, sapagkat
panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit, walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Nakukuha niyo mga kapatid, kayong mga nanonood sa live, ang sinabi ni Paul, mas nakapako ang kanyang paningin o paningin natin doon sa mga bagay na di nakikita. Di ba? Kasi kung doon ko nakapako, sabi nga ng word, to see is to believe. Pero iba tayo mga kapatid, believe first and you will see. Di ba? Maniwala muna tayo bago mangyari. Kaya faith. Di ba? Anong ibig sabihin ng faith? Naniniwala ka, Hebrew 11:1, naniniwala ka na sa lahat ng mga hindi mo nakikita ay mangyayari. Naniniwala ka sa hindi mo nakikita. Iyon ang ibig sabihin mga kapatid, yung hindi mo nakikita. Ikaw, dalaga ka ba? Single ka, binata ka? Alam mo ba, na pag nanatili ka sa Diyos, makakapangasawa ka ng ngayon pa lang, hindi mo pa nakikita. Pero sigurado, pagpapala yung makikita mo na mapapangasawa. Bakit? Kasi nanatili ka sa Panginoon. Kaya nga, kapag nag-asawa ka, kailangan mag-seminar ka muna. Kasi hindi to kanin na napasok ka, iluluha mo. Oras na nakatali ka na, tapos na. Oras na nakasal ka na, tapos na. Maghihintay ka na lang na mamatay ang isa bago ka makapag-asawa ulit. No, di ba? Kaya kung buhay ang asawa mo at may plano ka mag-asawa ng iba dahil OFW ka, nakatagpo ka ng mas maganda o mas gwapo, delikado ka. Dahil si Satanas ay manunukso. Nanakawin ngayon yung pag-ibig mo sa tunay mong pamilya, ililipat doon sa iba. Iyon ang sinasabing pagnanakaw ni Satanas. Sisirain niya ang iyong buhay. Hallelujah. Faith is the unseen. Now that they believe, they are ready to act. Kailangan ready to act. Ayan muna tayo mula. Number 3 na. Last na tayo. Divided waters and dry ground. Divided waters in dry ground. Balikan natin yung text. Yan, verse 15 to 22. Yung text natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Egyptyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin ang mga Egyptyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalamang ng mga Egyptian yan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpathuli. Nagpaiwan. Ang sarap mga kapatid. Nandun ka na sa laupusan, yung anghel mo nandiyan pa sa likod mo. Nandito sa basurahan, yung anghel. Nagpatihuli sa kanila. Gayon din, ang haliging ulap. Grabe na, dami na pala, nilang anghel. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo. O, gwardyado ka na. O, paano ka ngayon mabibiktima ng mga kalaban? At lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Egyptyo ay di makalapit sa mga Israelita. Bakit di makalapit? Dahil God is in control. Diba? Kaya mga kapatid, ito lang ang sikreto. Manatili ka sa Panginoon, sigurado na hindi makakalapit sa iyo ang kaaway. Hindi makakalapit sa iyo ang malaking problema. Bagkos, tutulungan ka pa ng Panginoon. Amen? Amen. Go forward. Seem a contradiction. We cannot move forward until we stand still. Di ka makaka-move forward until we stand still. Trusting God, they could now move ahead. Hebrew 11:29. Oh, tingnan natin mga kapatid sa Hebrew 11 29. Tayo natin. Hebrew 11:29. Ang sabi po dito mga kapatid.
dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat, na pula, nawari sa tuyong lupa. Ngunit, nang tumawid ang mga tag-Ehipto, sila ay nalunod. Diba? Sinabi sa Hebrew, sa New Testament. Bakit sila nakatawid? Dahil sa pananalig sa Diyos. Pero tingnan mga kapatid, yung leader, si Moses, yung kinakausap lagi ng Diyos, hindi yung mga Israelita. Dahil yung mga Israelita doon, titikas ang ulo yung iba. Si Moses ang kinakausap ng Diyos. Diba? Kaya, nakatawid sila. Parang ganito rin. Pag sinabi ko na itong gawain natin, sa sunod na statutory holiday, akit tayo doon sa bundok, papuntang simenteryo. Hindi na naman sila sasama. Ibig sabihin, pinatitigas talaga sila ng Diyos. Patitigas ko itong mga ito. Kasi, unang-una, tatakutin ko, pupunta si pastor sa sementeryo. Di ba? Sasabihin ko naman sa sunod, hiking tayo sa susunod. Pupunta tayo sa Buddha's Park. Yan. Dami talagang. Alam mga kapatid, si Satanas, overtime na yun eh. Overtime na yun. Hindi lang itong church na ito, hindi lang lahat ng church, talagang napakahirap pasunurin yung mga miyembro. Di ba sabi ko sabi ko, May 15. Total yung May 1 sa inyo, binigay ko na eh. May 15 doon tayo sa Central. Ha? Anniversary tayo. Ano sabi ng Panginoon? Patitigasin ko itong iba. Hindi ko papisiputin. Titignan ko lang kung magagalit si pastor. Ay, hindi naman ako nagalit. Di ba? Hindi naman ako nagalit. Kahit mapatigas, kahit hindi ako magagalit. Kasi ang magagalit siya ang Diyos. Sa akin, okay lang yun. Hindi ka sumunod. Ang mahalaga doon, ginagampanan ko yung tungkulin ko tulad ni Moses. Nasabi ni Moses, itapat mo ang baston. Huwag tungkod, tapat mo. Yun lang ang ginagawa ko eh. Nananalangin ako, Panginoon, pagpalain mo po si Sister Sien. Yun ang sabi ko eh. Dahil siya ay mag-live ngayon. Di ba? Pagpalain mo, Panginoon, ang aking mga kapatid. Si Lord ang nag-approve noon eh. Si Lord nag-approve kung talagang ikaw ay pagpapalain. Ginagamit lang naman ako bilang instrument eh. Di ba? So anong karapatan ko magalit sa inyo? Ay, hindi naman ako nagpapasweldo sa inyo. Hindi kaya ng world talaga. Yung world, mga senador, mga congressman, dyan sa local, mga sa local na yan, mga bayan. Pinapasweldo yan, kaya masisipag yan. Dito kaya may sweldo ba kayo pumunta? Wala, di ba? May karapatan kayong umalis. May karapatan kayong manatili. Ganun yun. So, sana ko kukuha ng lakas sa Panginoon. Lord, ang sabi mo, Panginoon, tatawid kami sa pulang dagat. Tapos ngayon, tingnan mo ngayon, anong ginawa sa akin? Sinisiri mo na ako, huwag ka mag-alala, ipapatuklaw ko sila sa ahas. Ang dami pinatuklaw sa ahas ng mga Israelita, yung mga reklamador, si Kore, nakatayo lang sa lupa, bumukas ang lupa, libing na buhay. Bakit? Dahil salita ng salita doon kay kay Moses at kay Aaron. Salita ng masama. Kaya kayo, pag nagsalita kayo, kahit sa isip lang, ang tagal ni pastor, gutom na ako, tagal magsalita ni pastor. Di mo alam, nagkakasala ka na doon. Bakit? Kasi alam ng Diyos yun. Ang salita ng Diyos ay magtabak, parang tabak na magkabilay talim. Kabilay talim yan. Wala kang ligtas dyan eh. Maririnig mo, iniisip mo pa lang na si pastor napakayabang, alam na ng Diyos yun na iniisip mo. Ang yabang talaga ito, kalbo na ito. Kahit ikaw na nanonood sa live, pag sila mo, ang yabang itong kalbo na ito, nagkakasala ka na yan, kailangan mo humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad, nagkakasala ka na yan, dahil ang yabang naman ito, dahil ang sinuturo ko, katotohanan. John 8:32, you shall know the truth, and the truth will set you free. Ngayon, kung ang pastor mo ngayon, nilalagyan ng busal yung bibig, hindi may bukas yung katotohanan. Sabi ko, baka umalis siya, baka tamaan siya, mawala na naman akong member, mawala na ako ng isang nagikapo. Baka kaya control ko ito, hindi ko sabi ng katotohanan. Ang sabihin ko lang, alam mo, ang Panginoon na parito, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Pag ganyan ang aral mo, tumigil ka na maaral. Di ba? Ang pangaral ganito, for God so loved the world,
that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. May control, hayaan mo yung mga miyembro na mag-ano sila. Ay, sabi ko nga umalis. Oh, basta katotohanan sila. Ang naglalagay sa church ng miyembro ay ang Diyos din, hindi ang pastor. Ano po magagawa ng pastor kung ayaw naman bigyan ng miyembro? Oh, kaya maraming church pastor, yung mga tambay, bakit? Kasi ayaw bigyan ng miyembro, kasi ayaw niya sabihin ang katotohanan. Ayaw niya ibukas yung katotohanan. Sinabi na nga na, iunatin mo yung baston. Yung tungkod, iunat mo. Oh. Sumunod ka lang. Di ba? Sinabi ng Panginoon sa akin, sumunod ka lang. Oh, sabi ko niya, 6:00 pa lang. Sabi ko, susunod ako sa Panginoon. Nagpray na ako. Naligo na ako. Naglagay na ako ng tent. Wala pang tao rito. Ako lang mag-isa. Oh. Iyon ba'y paglilingkod sa Panginoon? Paglilingkod sa Panginoon yon. Hindi ako nakikita ng mga miyembro ko, pero nakikita ako ng Diyos. Amen. Ang pinakamasarap mga kapatid, na pananampalataya, yung gumagawa ka na hindi nakikita. Amen. Ang sabi ng Panginoon, kung mag-aabuloy kayo, gamitin yung kaliwa, huwag niyo ipaalam sa kanan. O, di ba? Nag-abuloy si Teribilin, halimbawa, nagbigay si Teribilin. 1,000. Hindi niyo malalaman yun. Yan ang tamang pananampalataya. Kasi kung, ay, nagbigay ako 1,000 ha, nasaan na kaya? Parang hindi lata sumama sa bilangan. No. Pag yunong ka, hindi pa papalain yung binigay niya. Bakit hinahanap niya eh? Nasaan na yung 1,000? O, di ba? Ganun yun. Pag nagbigay ka sa Panginoon, huwag mo nang hanapin. Bakit? Ang Diyos ang bahala doon. Ang Panginoon ay napakayaman. Hindi niya kailangan ang pera mo. Bakit? Ang kailangan ng Panginoon ang pagsunod mo. Hindi kailangan ng Diyos. Napakayaman ng Diyos eh. God mo is more than enough. More than enough, mga kapatid. Hindi ka makakalakad sa tuyong lupa, katulad dito. Hindi ka makakalakad sa tuyong lupa kung hindi ka makakasunod sa gusto ng Diyos. Hallelujah. So the cloud that led them confused their enemies. Na-confuse yung enemies. Verse 19 to 20. Oh, tingnan natin. Malapit tayo makabili ng verse 19. Verse 19 to 20. Last na verse na pala ito. Last na natin ito. Verse 19-20. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay sa mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo. At lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Egyptyo ay di makalapit sa mga Israelita. Ganon din mangyayari mga kapatid sa iyo. Ikaw na nanonood ngayon, may malaki kang problema, napakalaking problema. Manampalataya ka sa Panginoon. Amen. Sabihin mo na ngayon sa Panginoon, Lord, narinig kong mensahe ito. Gusto kong gawin ko ito nga, manalangin ka na sa Panginoon. Pero yung panalangin na talagang totoo, baka nanalangin ka, mananalangin ako ngayon. Pag naging uncertain ako, hindi na ako babalik. Bubulain ko lang ang Panginoon. Maraming Kristiyanong ganun eh. Binubula lang ang Panginoon. Ilan na nakaunsiling ko? Pag alis sa Pilipinas, nakausap ko sa agency, sa TISDA. Basta ako makarating sa Hong Kong, talagang ibibigay mo para sa Diyos. At maglilingkod ako. Paano ko ibibigay? Hindi nga naglingkod eh. O di ba? Dumating sa kong hinahanap ko, asa na kaya siya? Maganda yun ah. Asa na kaya siya? O yung isa naman eh, maputi yun. Yung isa naman maitim. Nasa na kaya siya? Yung mga pangako din na maglilingkod ako sa Panginoon, ibibagi ko sa para sa Diyos. Hindi nga nagpakita na eh. Di ba? Huwag niyong gagawin yung kayong mga nanonood. Gusto mong makapag-abroad? Ngayon mismo, papayagan ka ng Panginoon mag-abroad. Kung gusto mo. Pero isang usapan, manampalataya ka. Yung totoo talaga, yung totoo. Sasabihin mo, Panginoon, gusto ko makapag-abroad din dahil gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan yung aking anak, makapag-aral siya ng magandang
magandang pag-aaral, matulungan ko sila, aking asawa. Sabihin mo talaga sa Panginoon, ibukas mo, be specific. Hindi yung nangangako ka lang. Pagdating dito wala na. Yun mga kapatid, ang sabi ko doon sa mga na-counseling ko, sabi ko, mag-umikat tao sa Panginoon, tapos ibalik mo yung iyong pangako sa Panginoon. Gawin mo talaga pag nangako sa Panginoon. Ngayon, kung hindi mo gagawin ka na mangako, dahil magagalit siya ang Panginoon. Delikado yun, mga kapatid. Kasi ang Diyos ay buhay God is alive. Buhay ang Diyos. Nararamdaman kong buhay ang Diyos Bakit? Bakit kayo nandiyan dyan? Nakaupo pa rin. O, di ba? Nakikinig, salita ng Diyos. Kaya buhay ang Diyos Dahil, siyempre isipin nyo, kung talagang patay ang Diyos, kung isipin nyo, bakit akong magkikinig sa Kanya? Manapili dito. Ipili naman akong umupa muna ng isang karton doon at pulit-pulitin ko yung karton, ilatag doon sa sentral. O, umupo, tapos may sandalan ako. O, tapos dala ko ng isang unan, nagyaan ako doon. Bakit ako magkikinig sa Kanya? Di ba? Kaya buhay ang Diyos sa atin. Bakit? Kasi sa milyon-milyong tao ngayon, ay yung pinili ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na makinig ng salita ng Diyos. Kaya ang payo ko lang sa inyo, huwag kayo tumingin sa lahat na nakapaligid, yung mga distraction na yun. Ang tingnan nyo ngayon, yung naririnig nyo ngayon, at yung nagkakaroon kayo ng conviction sa puso. Amen. Pa? Buhay pa ba kayo mga kapatid? Amen. O, tapos na tayo. When Moses lifted his rod, the wind obeyed. Sumunod yung hangin. Hindi mo yan. Itong hangin naman ito, bakit di sumusunod? Lagi na lang umiikot. O, sabi dito, a strong east wind divided the waters. The people walked through on dry land. The gospel in the deliverance of Israel from Egypt. The Passover speaks of the death of Christ. Speaks of the death of Christ. Sabi dito, the open Red Sea speaks of His resurrection. Resurrection. Yang pag-open ng Red Sea, na-resurrect sila. Yan, ganun ka rin kapatid, kung sa buhay mo yun ang salita ng Diyos. Pag maintindihan mo. Kaya lang, di mo maunawaan yung preaching ngayon Nanonood ka lang, titignan mo kung ano sinasabi ko. Di mo maunawaan yung kung hindi ka hingi sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, ask, and it will be given unto you. Humingi ka. Ikaw tatanggap. Humingi ka sa Panginoon, Lord, give me a wisdom. Na maunawaan ko sinabi ni Pastor. Bakit parang nakakalimutan ko na? Diba? Nakaupo ka, hawak ka mong cellphone, nakikinig ka lang, pero hindi ka bibigyan ng wisdom ng Panginoon kung di mo hingin. So ask. Sabihin mo, Panginoon, gusto ko maintindihan yun. Gusto ko rin manatiling sa Panginoon. Gusto ko rin maging Kristiyano. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo lang mga kapatid. Alam ko naman, kayo ay nananabik na sa ating katapusan.